106.7 Energy FM. Same, pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Energy! Oras sa buong kapuluan. Pangga, check your time. It's now 6:28 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, ang kati-kati ng aking hita ngayon. Don't get me wrong, naligo po ako. Malinis po ang aking pantalon ha. At sariwa din, fresh din ang aking underwear. Ang kati lang, bakit kaya? Ang kakainis no? Yung tipong kailan ka magsasalita, saka mga ngati. Ay nako. Good morning sa mga pangga natin dyan. Kasalukuyang kumakain ng kanilang agahan. Hello po. And speaking of agahan, no? Maraming salamat nga pala sa nagpadala sa akin dito ng makakain. Maraming salamat at nagpadala ka dito ng McDo. Salamat Rocky Alex ha. Ako nakakahiya naman. Pinadalhan mo pa ako ng kape. Hindi ko pa nabubuksan kung ano yun kasi may ginawa ako eh. Baka mamaya no, palaka pala laman. Anak ka ng very good. Pero Rocky Alex, maraming salamat ha. Thank you. Rocky Alex, sagot sa kahirapan. Hey, good morning sa mga pangga natin dyan na kasalukuyang nagre-ready na, no? Hello po sa inyong lahat. At syempre sa mga kapwa ko dyan na Petsa de Peligro na ulit, no? Good morning po sa inyong lahat. At wag din natin kakalimutan yung mga pangga naman natin dyang single. Uy! Galaw-galaw nyo naman ang baso. Wag puro trabaho, lumandi rin naman kayo. Yan tayo no? Dahil nakakita ng pera, puro ng trabaho. Tsong lumandi ka rin. Habang bata, lumandi ka pa. Diba? Oh, makipag-date ka lang. Kung malayo, puntahan. Kung nasa Baguio, puntahan mo sa Baguio. Kung nasa Netherlands, puntahan mo sa Netherlands. Tulad na nga lang neto ni Princess ba to? Princess ba tong pangalan mo? Oh, mukhang princess naman eh. Yan yung yung tipong hindi mo mabasa yung pangalan niya sa comment section. Kaya yun, princess. Medyo matalino naman ako, medyo nagets ko rin naman yun. Intelligent ako, excuse me. Yan, hello din kay Ruth Prieto. Sabi niya, pabati naman po mga nagwa-work sa Mitsubishi Motors Philippines Incorporated. Yo! Uy! Baka naman. Mitsubishi Motors Philippines. Baka naman Baka naman. Opo, bayaran ko na po cash 3K. O bakit? Discounted na presyong tropang tropa. Tapos yung the rest, shoutout na lang. Shoutout ko na lang kayo araw-araw. Okay lang ba yun? Elizabeth Corpus, hello. Princess, tama daw yung pagkakasabi ko. Princess daw talaga. At eto pa si Rocky Alex, sabi niya dito, puyat lang pero intelligent. And once again, Rocky Alex, maraming salamat ulit sa pagpapadala mo dito, no? Maraming salamat sa pagpapadala ng biyaya. Buhay ka, Rocky Alex, aray. Tatamaan ko yung headphones ko. Once again, Rocky Alex, maraming salamat ha. Ano ba gusto mo? Rocky Alex, super guwapo macho, ganun. Aubrey Dasig, hello, good morning. Hello din kay Choyams. Sabi niya, pabati kami sa kaibigan ko na si Usang. Hello sa'yo, Usang at Choyams rin.
Always watching from Bataan, si Elizabeth. Uy, maraming salamat naman. Gusto ko pumunta ng Bataan. Baka naman po. Opo, libre pamasahe tsaka accommodation. Diyos! Hindi po, joke lang po. Nahiya na po ako, sobra po. Alam nyo ba, Panggano? Sa hindi nyo natatanong, no, mahihiyain po talaga ako. Opo, mukha lang po talaga akong budol ngayon. Pero originally po, mahihiyain po talaga ako. Kay Jimbo lang po talaga ako natuto mambudol. No? Kay Jimbo, kay Sheena, kay Tilinsay. O hindi naman. Marami din sila na bibigay sa aking aral. O, di ba si Tilinsay, tumitingin sa akin. No? Kasi nga naman, totoo nga naman kasi yun. Sa kanila ako natuto na mambudol. No? Dati hindi ko naman ginagawa yun eh. Hindi po makapal yung mukha ko. Hindi ko po sinasabi na, uy, ilibre mo naman ako. Ay, hindi po. Hindi ko po sinasabi, uy, bigyan mo naman ako ng libreng ganyan. Hindi po. Nung nakilala ko lang to sila, ayun. Ultimong yung nagturo sa akin, si Tilinsay, binubudol ko rin. May bumili kayo Linsay mo Mabango yun. Anyway, good morning sa mga nanonood sa ating comment section, no? Sabi dito ni Aubrey, mas nakakahiya tumanggi idol. Actually, oo. Tama ka dyan. Kaya naman yung mga binibigay nila sa akin, tinatanggap ko rin naman talaga. Diba? Kaya yun, kapag alam mo na may binibigay, no? Syempre tanggap lang tayo. Alam nyo ba na kompleto ko na yung Linsay mo na pabango ni Tilinsay? Nakomplento ko na sa kakahingi. Meron din akong lip tint. Meron din akong makeup remover. Ano ba yung binigay sa akin? Basta meron pang iba. Alam mo yung mga kahit di ko naman ginagamit, meron ako, di ba? Kasi natutunan ko sa kanila yun mambudol. Diskarte, kumbaga. Ay nako. Hello sa mga nag-comment dyan. Hello kay Choyam, sabi niya, lagi nakikinig ng Energy sa umaga kasama na Chinse. Anong Chinse? Kahit hindi nila maintindihan, cool daw yung DJ. Yes naman! On saman share masakara. Kaman saman kara may kaksa. Ay, hello po sa inyo dyan. Kung nasaan man po kayo, hello po. Listening from South Korea. Always listening sa Energy FM. Good morning mga pangga. Uy, salamat naman J. Moore. Sana all na lang talaga DJ Linsay. Baka naman. Huwag niyong budulin si DJ Linsay. Dahil syempre, katakot-takot na kahihiyan yung nilunok ko para lang mabudol si Tilinsay. Kaya ayun. Sabi naman ni Bella, bukal. Kung bukal naman sa kalooban ng pagbigay, nakakahiya namang hindi tanggapin. Actually, oo. Diba? Kung talagang wholeheartedly nila yon binigay sa'yo, diba? Tanggapin mo siya wholeheartedly, diba? At i-appreciate. Tanggapin mo, DJ Toby, Christmas present na yun. Ay, hindi pa po yun yung Christmas present. Iba pa po yun. Siguro to lang to. A birthday gift, no? Baka po yung Christmas gift, tsaka yung tag ito, New Year's gift. Diba? O si Tilinsay pa, napakayaman kaya niyan. May Linsay mo tapos meron pa siyang pebbles. Brad, sinabi niya sa akin yung kita nila within 20 days. Magugulat kayo, Brad. Ay nako. Anyway, pangga, eto napapasarap naman tayo ng kwentuhan, no? Kaya naman, eto na. Simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. I-shout out mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa mga pangga natin dyan na merong manliligaw pero ngunit subalit at tapwat
ay hindi daw pasok sa kanilang standards. Patay tayo dyan. Katulad na nga lang ng ating message sender, no? Ang pangalan niya ay Coco. Cocomelon! Ang cool naman ang pangalan. Coco. Anyway, sabi niya dito, good morning baby Toby. Tago mo na lang ako sa pangalang Coco. I have this manliligaw na super nice niya and also like ko yung ugali niya. But hindi siya pasok sa standards ko. Pero nasasayangan kasi ako kasi I'm starting to like him. Dapat bang baliwalain ko na lang ang standards ko at magsettle na lang sa kanya? Or i-reject ko na lang siya? Please help naman baby Toby, maraming salamat. Ayun lang. Alam mo kung ako sa'yo, no? Huwag mo siyang sagutin. Bakit? Kasi 50-50 ka eh. Uy. Huwag mo siyang jowain, huwag mo siyang saktan. Dahil sa isang lalaki, no, Pangga, ang sakit-sakit nun, no? Dahil hindi siya 100% sa'yo, no? And at some point, no, darating din yung panahon na since, alam mo na, hindi mo nga siya 100% na gusto, hihiwalayan mo siya. Bakit? Dahil hindi siya pasok sa standards mo. Alam mo kung gusto mo talaga yung tao, no, Pangga? Kahit na gaano kataas yung standards mo, no? Hindi mo yan makikita eh. Hindi mo yan titignan. Diba? Mababaliwala yan. Diba? Kasi syempre, nagustuhan mo na siya eh. Kung ano mismo yung nakilala mo dun sa taong nanliligaw sa'yo. Yun yung para sa akin, no? Kasi kahit na sabihin na natin, ang gusto mo, yung ganito katangkad. Pero once na merong lumapit sa'yo, or nanligaw sa'yo ng napaka guwapo, tapos talagang perfect talaga, perfect match para sa'yo, no? Hindi mo napapansinin yung standards mo na yan eh. Diba? Bakit? Kasi gusto mo eh. Diba? Gusto mo siya eh. Yun lang naman yun. Kahit nasabihin natin na yung lumapit sa'yo ay hindi 10, hindi 5 lang, diba? Kahit na anong scale pa man yan, no? Walang-wala yan. Kasi nagustuhan mo yung pagkatao niya eh, diba? Ngayon, eto, sa case mo, no? Gusto mo na yung ugali niya. Oo. And sobrang nice ng kanyang personality, di ba? So ngayon, nagdadalawang isip ka kung sasagutin mo siya at babaliwalain mo na lang or ire-reject mo. Ngayon kung ikaw ay nagdadalawang isip na, no, despite the fact na napaka-nice nung lalaki at gusto mo na rin yung ugali, huwag mo siyang sagutin. Bakit? Kasi nakakaawa yung lalaki dun eh. Bakit? Kasi isipin mo, no, yung lalaki, buong akala niya 100%, no? At buong akala niya, talagang gustong-gusto mo siya, di ba? Pero ayun, hindi niya alam na 50%, sabihin natin 70%, di ba? Pero meron pa rin 30% na natitira na ayaw mo. Bakit? Kasi hindi pasok sa standards mo. Ngayon, kung hindi mo kayang baliwalain yung standards mo, no, huwag mo na lang jowain yang lalaking yan. Nakakaawa. Diba? Nakakaawa yung lalaki kasi syempre yung lalaki, diba, nagpupursiging ligawan ka. Talagang ginagawa ang lahat, nag-e-effort para sa'yo, no? Tapos, sasagutin mo lang, no? Sasagutin mo lang ng dahil sa, sige, magsisettle lang ako. Parang nakababa naman ng ng dignidad, no? Parang hindi worth it. Yes, oo, napasayo siya, no? Or hindi naman kaya napasa kanya ka. Pero parang tingin mo mafufulfill yung yung lalaki nun, di ba? Kasi hindi 100% eh, di ba? At knowing nga na hindi siya pasok sa standards mo, no? What if merong tao
na lumapit sa'yo, na pasok sa standards mo, di ba? Habang kayo pa, nang manliligaw mo na yan, no? And ang mangyayari, iiwan mo, ihiwalayan mo, at sasaktan mo yung manliligaw mo ngayon. Kung magiging kayo. Okay? So mahirap, di ba? Mahirap yung ganung bagay. Kaya kung ako sa'yo, no, kung hindi ka 100% sure, wag mo siyang, please, wag mo siyang sasagutin. Bakit? Nakakaawa. Nakakaawa ang lalaki. Yung lalaki na totoong nagmamahal tapos hindi pasok sa standards mo, no, sasaktan mo lang. May mas deserving pa na babae para doon sa manliligaw mo. Ngayon, kung kaya mo namang baliwalain yung standards mo, then go. Do it, no? Sagutin mo. At kung kaya mo siyang mahalin ng 100 or higit pa, then go. Sagutin mo. At kung mapapangako mo, no, kung masasabi mo na hindi mo papakuwalan yan or hindi naman kaya hindi mo siya ipagpapalit dyan sa lalaking pasok sa standards mo, no, then go. If not, huwag na lang. Kasi mas nakakaawa ang lalaki kapag sinagot mo siya nang hindi ka 100% sa kanya. At syempre, kung sasaktan mo lang din naman siya, mas masakit yun kesa sa rejection. Bakit? Kasi kapag sinagot mo siya, magkakaroon kayo ng memories eh. Di ba magkakaroon kayo ng time together and whatsoever. Oh, magmemekos-mekos ka pa kayo. Paglalato-lato pa kayo dyan. Oo, lahat-lahat na. Di ba? Mas mahirap makalimot kapag meron kayong memories together, di ba? Kesa naman sa isang rejection lang. Di ba? Kasi sa rejection, yun lang anuhin mo eh. Rejected ka lang, yes. Nasayang yung effort niya, pero isang rejection is mas okay na yun kaysa sa pinapaasa mong 100% ka sa kanya at bandang huli ipagpapalit mo lang pala. Diba? Kaya kung ako sa inyo, no, wag natin sayangin, no? Wag natin sayangin ang isang lalaki na napakatino, no, napakabait at syempre sobrang nagmamahal mismo sa atin, no? Wag. Make sure na alagaan natin sila. Super rare niyan. Oo. Super rare na namin. Part po ako dun. Sali po ako dun, promise. Super bait ko po, super nice ko po, as in super duper ultra mega. Oh, walking red flag lang. Pero hoy. Pag ako nagmahal, sinasabi ko talaga sa inyo, pupuntahan ko kayo kahit nasaan pa kayo. Proven and tested dyan, Brad. Kaya syodang wala akong pera, pupuntahan kita. Ay nako. Anyway, Coco, di naman namin sa minamasama yung mo, no? Yung nararamdaman mo, no? Pero ayun na nga, sana meron kang natutunan at sana naman nasagot namin yung iyong katanungan. Okay? Basta kung ano yung best para sa inyong dalawa, no? At kung kaya mo naman na alisin or wag nilang pansinin ang standards mo at kung kaya mo naman panindigan yung manliligaw mo na yan at maipapromise mo na hindi mo siya ipagpapalit sa taong pasok na pasok sa standards mo, then go. Alright? Sabi ni Rocky Alex, gold ba si ate? Siguro gold siya. Oo. Pero yung lalaki, diamond dyan, Brad. Mga ganyan lalaki, napaka-diamond ng ganyan. O, higit pa yan sa gold. Totoo ba? Higit ba sa gold yung diamond? Siguro, no? Pero yun, napaka-diamond ng ganyang lalaki, no? Ay, nako. Anyway, sabi ni Mami Roncy Lopez, huwag masyado mataas ang standards. Oo nga naman. Okay lang naman kung may standards ka. Pero once na meron dumating naman sa'yo na lalaki, no, na tamang lalaki para sa'yo, no, napaka-nice, no? Minsan kasi kapag nagmamahal tayo, no, hindi na natin yung papansinin eh. Kung gusto talaga natin yung tao, di ba? Pero kung hindi naman,
Yan, meron magdadalawang isip talaga yan, di ba? Pero yun, kung magugustuhan mo naman siya, then why not, di ba? Why not coconut? Iba no, coco melon. Baka naman kasi coco melon siya. Coco melon as in mahilig manood ng coco melon. Anyway, sa mga pangga natin na gustong mag-send ng kanilang mensahe sa buhay, yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal, ayan, send nyo lang yan sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, alright? Chat lang kayo dyan. Kayo na bahala. Pwede kayong magpakilala, pwede rin namang hindi. Baka tulad na ito ni Coco Melon. Coco Melon! Anyway, so ayun na nga. Good luck sa inyo, Coco Melon, ha? Ang cute naman ang pangalan. Yung pinatawag niya sa sarili niya, Coco. Coconut. Anyway. Ayun na mga pangga. Pagbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Juan Carlos titled Ere. Oh, diba? Nakakap. Diba? Meron pala kaming ganun. Pinagmukha mo kong syunga. Only here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy! Lahat ng